nyo ba, mga kababayan, na si Sara Duterte ay posible at anytime pwedeng maaresto? Nako, baka ang alam ninyo, impeachment lang at antayin natin ang ano ng impeachment para makulong siya or mahatulan siya. Hindi po. Meron pong kaso na hindi alam ng lahat. Hindi lang impeachment, hindi po basihan ng impeachment para makulong si Sara or aarestuhin si Sara. Actually, dalawa po sila ni Digong. Thomas, actually, dalawa po sila ni Digong dapat na arestuhin. Ngunit si Digong, advance kasi na-aresto, andun na sa Netherlands. Ito po, basahin natin ha mga kababayan. Ito po ay mula sa Philippine Star. Ito, Philippine Star po ito mga kababayan na balita. Hindi nyo ba alam na ura-urada, pwede siyang arestuhin ni General Torre? Hanggat merong court order na ibaba. Anytime. Kapag may court order na ibaba, si Sara po ay pwedeng arestuhin. Kapag magbaba ng court order. Klaruhin ko lang mga kababayan. Si Sara po anytime ay may possibility na aarestuhin together with PNP, attorney General Torre, no? Hanggat wala pang court order, hindi siya aarestuhin. Pero kapag binabaan ng court order, no? Maaaresto po siya. Ano nga po ba ang kadahilanan, Ken, kung bakit siya aarestuhin anytime? Ito po ang katotohanan. Meron pong kasong obstruction of justice. Wala po ito at hindi po ito kasali, no, sa impeachment complaint sa Article 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hindi po ito kasali sa Article 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sa kanyang kinakaharap ngayon na impeachment complaint. Ito po ay obstruction of justice. Yun po yung kaso. Hindi po ito kasali sa impeachment complaint Iba po ito. Sana po malaman po ito ng taong bayan at ipakalat po natin ito para malaman nyo po na meron pong kinakaharap si Digong at si Sara na kasong obstruction of justice. Ano bang ibig sabihin ng obstruction of justice? Justice obstruction. Yun po yun. I-search nyo na po. Kapagod naman po dito mag-explain. Ito po, basahin ko na lang. Ayan Digong Sara may face obstruction of justice case. Di ba? So ito na. Mga kababayan, basahin ko na lang. Para hindi na kayo mag-research. Ito, Cebu, Philippines. 2 lawyers, legislators raise the specter of former President Rodrigo Duterte being charged of whitingly or unwittingly helping hide for several months his fugitive spiritual advisor, Pastor Apollo Kibuloy. Dahil po sa pagtulong nila, na itago itong uganting si Kibuloy habang hinahanap ito ng CIDG at contempt sa Senate. Diba? Kasi iko-contempt si Kibuloy, hindi humarap, hindi nagpapakita. So tinulungan po nila ito na itago. At kung nakita nyo naman po mga kababayan, nagsorry pa nga po si Lustay doon na may namatay na miyembro ni Kibuloy. At sinabi pa nga niya na pasensya na kayo at ini-encourage ko kayong iboto ninyo si Marcos. Ngayon, ito po ang panggigipit ni Marcos sa atin. Meron po silang kakaharapin na obstruction of justice. Anytime, kapag nagbaba po ng court order, anytime pwede po siyang arestuhin ni General Torre. So ito po, Apollo Kibuloy who was arrested inside the Kingdom of Jesus Christ compound in Davao City. Representative Joel Chua of Manila 3rd District and Raul Angelo, Jail, Bungalon, and Ako Bicol Party List yesterday, September 9, for the former chief executive can be sued for harboring a fugitive and for obstruction of justice on the basis that the feigned innocence on the preacher's specific whereabouts. Duterte serving as the administrator of the Kingdom of Jesus Christ compound where Kibuloy was apprehended cannot simply distance himself from his troubling situation, remarked by Chua, chairman of House Committee on Good Governance and Public Accountability. Duterte's role with the KOGC compound places him at the center of this unfolding scandal, and the public deserves clear answer about his involvement. Chua added, noting that Kibuloy's on TV network, Sunshine Media Network, International designated Duterte as caretaker.
The former president can, I think, fit in the definition of accomplice. Bungalon pointed out. The Bicolano Registrator also said, as a lawyer, Duterte should know what he speak on. Being a lawyer also means being an officer of the court. Simply put or pat, should not be should be instrumental in the violation of the country's law. Sabi ni Bungalon. It can even be a basis for a petition for disbarment. More so if it can be proven that he did this deliberately. It means not to serve the ends of justice, which is obviously an infraction of the law. Sabi ni Bungalon. Remember, he full intent and forsources was a former president. So, may possibility nga daw na itong si Digong ay madisbar. No? Dahil sa alam naman daw ni Digong bilang abogado, sabi ni Bungalon, na alam naman natin kung ano ang batas, ano ang law sa ating bansa, na pagtulong na maitago itong fugitive na si Kibuloy. No? Kasi actually si Digong po ay ginawang administrator sa mga ari-arian ni Digong, ni Kibuloy. Di ba kung naalala ninyo, ginawang administrator si Digong sa lahat ng yaman at ari-arian ni Kibuloy. So, may possibility na si Kibuloy ay tinago nga at tinulungan ni Digong na itago at the time nang hindi pa hinuli si Kibuloy. So ngayon, may kakaharapin pong kaso itong mag-ama na obstruction of justice. So ito na. Let us remember that the Vice President herself declared that the good pastor has already left the country. And now with Kibuloy's arrest, what does that make of her? So ang sabi daw ni Sara, nakalipad na daw si Kibuloy sa ibang bansa. Did she or did she not protect him or obstruct the administration of justice by diverting police attention? Oo, kasi sinabi daw ni Sara na nakalipad na daw si Kibuloy sa ibang bansa, no? So, ano daw 'yon? Obstruction of justice daw 'yon, yung pag nililito daw ni Sara, di ba? Nililito daw ni Sara ang kapulisan kung saan nila hulihin si Kibuloy. Ito lang ang sinasabi ko sa inyo. Sa pagtulong ni Sara at ni Digong kay Kibuloy na hindi nila agad ito sinuko sa kapulisan. Noong itong si Kibuloy ay hinahanap ni General Torre, maaari po silang makasuhan ng obstruction of justice at ito po ay ikinaso na nga. Kapag meron ng court order na ibinaba mula sa korte anytime, pwede pong arestuhin itong si Sara at si Digong. Ngunit si Digong ay naaresto na. So, anytime pwede. No extradition request. Nakalagay. Marcos said, there is still no extradition request from the US for the transfer of Kibuloy. Ito pa, mga kababayan. Meron pang possibility na kapag mag-request ang Amerika ng extradition kay Kibuloy, inaantay lamang ng gobyerno ng Pilipinas ito. Kapag mag-request ang Amerika ng extradition, anytime, pwede din pong ipadala ng Pilipinas si Kibuloy sa Amerika. Kasi wanted nga siya ng FBI, di ba? Dahil sa ginawa niyang kalukuhan doon sa Amerika. Nagtatago siya dito sa Pilipinas at hindi siya mahuli-huli nung panahon na siya ay na-wanted ng FBI at ng Interpol. Kasi bakit? Si Digong ang presidente, si Digong ay kaibigan niya. So ngayon, wala ng power si Digong ay nakulong, open po ang ating bansa para makipag-collaborate, makipag-coordinate, or makipag-cooperate sa Interpol or sa US kung hihingi man ng extradition ang US para si Kibuloy ay isuko sa Amerika. No? Inaantay lang pala ng palasyo. Marcos said, there is still no extradition request from the US for the transfer of Kibuloy. He added that the judicial process for the QGC founder would process in the Philippines before an extradition is considered. Ayan na. Anytime, si Sara, kung may court order, ibababa, aarestuhin siya sa pamamagitan. Alam naman po natin kung sino mag-aaresto sa kanya. Di si General Torre na naman. Naku, alam mo si General Torre, kung lalagyan ko to ng star, mga 10 star na siguro to, mapupuno na siguro yung balikat at dibdib ng star ni General Torre. Biruin nyo, pinakamalaking dragon na tiklo, napahatid sa ICC. Susunod ang anak na queen. Ang sabi nga ni Jimmy, ano ba yon, yung witness doon sa magnetic lifter. Anong sabi ni Jimmy, ano ba yun, Guban? Together in behalf of the princess to become a president for 2028. No? She is protected by. Diba? Sabi ni Jimmy Guban, kung naalala ninyo si Jimmy Guban,
Kaya nga sabi ko mga kababayan, nako, anytime pala itong si Sara. May possibility pala itong mateklo, bebe. Nako, mapopromote na naman si General Torre niyan, sabi ni Ma'am Ina Garcia. Oo, nako, ano ba si General Torre ngayon? Baka si General Torre nito magiging ano na, Commander-in-Chief. Oo, magiging ano na, magiging presidente na si General Torre nito. Nahuli si Digong, nahuli si Kibuloy, mahulihin si Sara. Nako, hindi lang 10 star ilagay ko ako nito, puno ng star ang uniform ni General Torre nito. Nako, my God. Palakpakan. Nako, court order lang pala ang inaantay nito eh. 'Di ba? Oo, court order lang ang inaantay. Nako, anytime pwedeng ma-aresto si Inday Lustay. Ito ang ano may mga kondisyones ito yung mga ano. Balita ito Philippine Star ito mga kababayan hindi ito fake news Philippine Star ito Philippine Star. Digong, Sara may face obstruction of justice. Ayan Philippine Star. Kayo na bahala magbasa. Screenshot nyo na lang. Hindi po yan gawa-gawa. Hindi po yan kwento-kwento.